aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno. Number one radio station, dito lang ang saya. So halika na, makinig namin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin. Para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, your greater blessing, and being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na yung napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog, na inyo pong muling makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Salamat po sa ating pong technical side, si DJ Box. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pag-assist. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Sa lahat po ng naaabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Tikaw Island, dyan po sa Samar at sa mga coastal barangay. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pong paglalaan ng oras at panahon para pag-aralan natin, amen, ang mga salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dito po sa UPC Bulan, sa tatlong congregation po. Diyan po sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, amen, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. At patuloy din po naming ipinag-aanyaya sa inyo ang atin pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng linggo. Diyan po tayo sa UPC Quirino, mga kapatid, alas 8 po ng umaga para sa atin pong first Sunday of the month joint fellowship, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan sa UPC Matnog, amen, ang mga kapatiran po natin dyan sa UPC Manurabi at maging sa sentro ng Matnog. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Patuloy po tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maging man po, mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Kalintaan, Matnog, magandang umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon. At dyan po sa Hinablan Oriental, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging sa lahat ng mga naabot ng himpilang ito, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga kapatiran dito po sa Bulan, sa ilan natin mga kapatiran na nakikinig sa kanila pong mga radio. Magandang umaga po. Diyan po si Tatay Eddie Napi, magandang umaga. Si Nanay Levy, diyan po sa Barangay Hamurawon, magandang umaga po. At maging ang Hiyokado family diyan sa San Juan Daan, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon sa kabila ng inyo pong pagdadalamhati. Amen. Mga kapatid, kung kayo po ay merong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. 0967-364-7164. At narito po ang aking pong kasama para sa inyo po ay bumati. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Ako po si Brother Aljun Goyon na bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga po, at binabati din natin ang ating pong mga kapatiran dyan sa lugar ng Butag, sa Palipas, kina Brother Darrell Gutisa and Starlet Gutisa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kina Sister Ruth dyan po sa Butag, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging binabati natin ang lahat po ng nakikinig sa kanilang mga radio, saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong ginagawa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sa FB Live viewers, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Good morning po dyan po sa mga kapatiran natin sa Soledad family, sa Isiha family at sa Guneo family. Amen. Mamaya po tayo po ay magsama-sama sa atin pong Bible study dyan mamayang hapon. Dyan po sa Soledad family, Isiha family at Guneo family dyan po sa Santa Remedios. At mamaya po, mga kapatid, pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Managanaga, sa Kasim family. Magandang umaga po. At mamaya po magsama-sama po tayo dyan sa atin pong Bible study alas 9 po ng umaga. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At maging man po sa lahat ng atin pong mga Facebook Live viewers,
Amen. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay. Amen. Praise God, si Brother Ronald Hipolito, magandang umaga po. Sister Divine Guyal, magandang umaga. At kay Sister Gemma Guelas, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Zinaida Obado, magandang umaga din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging kay Sister Christy Disoyo, thank you so much for watching from UPC Bacon, Sorsogon, under Pastor Ryan Dilumen. Sister Brother Stephen Tihada, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon at maging kay Sister Laura Gumban, dyan po sa barangay Lahong. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Rachel Dakutanan, magandang umaga din po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsubaybay. Maging kay Sister Helen Detera. Good morning po, Sister Ofi Fulo. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Diyan po sa Zone 3, amen, maging ang inyo pong cell group. Good morning po sa inyo. At maging kay Brother Andy Orozco, thank you so much for watching from UPC Dasma under Pastor Roland Rosare. Amen, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Brother Renante Roque, magandang umaga din po, sir. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. And also Sister Yoli Albao, good morning po, Sister Yoli. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Lita Sultan, good morning. And Brother Bernardo Matilde Sidugen, magandang umaga po sa inyo. At maging kay Sister Niowe Pereira, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kina Sister Cherry Ikeda, amen. Sister Regine Chuji, amen. At maging kay Sister Christine, dyan po sa UPC Japan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ninang Wilma Bumbani, good morning po. Praise God. At maging kay Sister Miguela Mera sa UPC Italy, magandang umaga po. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa atin pong programa, mga kapatid, na kung saan ito ang pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sister Cheryl Murata, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Jennifer Gutierrez, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Margie Isiha, good morning po. Tayo po ay magsimula sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating panalangin. Sabayan niyo po kami sa atin pong pananalangin mga kapatid. Ilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat sa iyong mga biyaya at pagpapala sa proteksyon, gabay at patnubay. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong pagpapalang Espiritu. Ang iyong paglingap, ang iyong pagkalinga, Panginoon, hipuin mo ang puso at isip ng bawat nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Saan man sila dako na lugar naroon, maging ang aming mga Facebook Live viewers, Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso't isipan. Magpahayag ka po at magpakilala sa kanila na ikaw lamang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Lord, dalangin namin na patuloy pong bigyan ng kagalingan ang mga nagtataglay ng karamdaman, ang mga may problema at pagsubok. Tulungan mo po sila, Panginoon, ng magandang solusyon at bigyan mo po ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. Patuloy namin dinudulog sa iyo ang aming mga giliw na taga-subaybay na marahil matagal na silang nakikinig sa himpilang ito. Patuloy po silang akayin sa pagdidesisyon na maglingkod sa iyo, Panginoon. Thank you very much, Lord. This is our prayer. Be with us. In Jesus' mighty name, amen. Merong mga Biblia mga kapatid, pwede nyo po kaming sabayan sa atin pong pagbabasa. Dito po mga kapatid sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 6 to 7. Pakinggan po natin ang sinasabi. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos.
Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pag-aralan natin, mga kapatid, ang talatang ito na mayroon pong pamagat na ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ang tunay na diwa ng paglilingkod. Hindi lingid sa atin pong mga kaalaman, mga kapatid, na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng atin pong mga ginagawa, ito ay paglilingkod sa ating Panginoon. Pagdalo sa church, amen, pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan ang tawag po dyan ay paglilingkod. Ano man ang ating ginagawa para sa Diyos, yan po, mga kapatid, ay paglilingkod natin sa atin pong Panginoon. Ganun pa man, amen, mainam na sa ating paglilingkod sa Diyos, amen, ay hindi tayo nakatingin sa tao, kundi tayo ay nakatingin sa Panginoon. At mainam na malaman natin ang ano ba ang tunay na diwa. Ano ba ang pinakakahulugan at ano ba ang epekto nito sa buhay ng tao na ating paglilingkod. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sinabi doon ni Apostol Pablo, ang paglilingkod ay hindi sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Amen. Kundi bagkus kagaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. At ang sabi dito, maglingkod na may mabuting kalooban gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, hindi ang Diyos natutuwa sa paglilingkod na pakitang tao dahil galit ang Diyos sa mga mapagpaimbabaw. Kaya dapat ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi para ipakita sa mga tao ang ating paglilingkod. Dahil pagka naglilingkod ka sa Diyos at sumusunod ka sa Diyos, makikita at makikita naman talaga yan ng mga tao. Amen. Kahit hindi mo yan ipakita, makikita at makikita po talaga yan. Ganun pa man, kapag ang motibo natin ay para lang maipakita sa mga tao, ibig sabihin, gumagawa ka ng paglilingkod sa Diyos, sa harap lang ng mga tao, pag nandyan ang mga tao, pero pag walang nakakakita sa iyo ay hindi ka sumusunod. Kumbaga, nawawala yung iyong katapatan sa pagsunod. So may mga naglilingkod kasi na ang kanilang katapatan ay sa mga tao, hindi sa Diyos. So kaya lang sila naglilingkod dahil may mga nakakakita sa Kanya. Kaya lang sila sumusunod dahil kasama ang mga kapatiran, mga kapatid sa pananampalataya, kasama ang pastor. So hindi po ganoon ang nais ng Panginoon na klase ng paglilingkod. Ating alamin ang ilan sa mga tunay na diwa ng ating paglilingkod na dapat nating isapuso sa ating buhay bilang mananampalataya. Number 1 yung sinabi din, mga kapatid, sa Colossians chapter 3 verse 17. Pakinggan natin ang sinasabi. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Ang isa sa mga tunay na diwa o pagpapakahulugan ng paglilingkod ay ginagawa natin, lahat ng ating mga ginagawa ay gawin natin sa pangalan ng Panginoon, hindi sa pangalan ng tao. Amen. Gawin natin ang mga bagay na paglilingkod sa Diyos sa pangalan ng Panginoon. So ang sentro ng ating paglilingkod ay ang Panginoong Hesus. Kaya tayo naglilingkod. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin, ito po ay resulta ng ating pong pagkilala sa kapangyarihan at sa authority ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang pagkilala sa authority ng leaders, authority ng pastor, authority ng kumbaga sa harap ng mga tao, hindi po ganun. Kundi gawin natin hindi para sa sarili natin, hindi para sa leaders, hindi para lang sa mga tao na nakapaligid sa atin, hindi para sa mga kapatiran, kundi gawin natin ang ating paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Gawin natin ito para sa Diyos, hindi para sa tao. Kasi pagka nakatingin ka sa tao o yung mga ginagawa mo ay para sa tao, paano kung ma-discourage ka doon sa mga tao na gumagawa ka para sa Diyos, ay gumagawa ka ng kalooban ng Diyos para sa Kanya? Paano kung ma-discourage ka na sa Kanya? So, mawawala na yung katapatan. Amen. So, dapat ang katapatan natin sa ginagawa nating paglilingkod, walang iba kundi sa Panginoong Hesukristo.
hindi para sa mga tao, kundi para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya anuman ang ating ginagawa, sa isip, sa salita, o sa gawa, gawin natin yun lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi sa pangalan o hindi para sa tao, kundi para sa ating pong Panginoong Jesus. At lalo na, hindi para sa ating sarili. Mga kapatid, kasi kapag para sa sarili natin, lalabas na magmamalaki tayo niyan. Mga kapatid. Although, ang atin pong ginagawang paglilingkod ay sarili natin ang makikinabang nito. Pero ganun pa man, dapat yung ating motivation, yung ating puso, mga kapatid, dapat, amen, iisa ang focus, iisa ang layunin na ginagawa natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos para sa Panginoong Hesus, hindi para sa atin. Kaya mga kapatid, amen, si Kristo ang pinakasentro ng ating paglilingkod. Kaya marapat lamang na, amen, siya ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi siya ang sentro ng ating paglilingkod, mga kapatid. Amen. Siya ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin ay dahil sa Kanya. Amen. Para dumating man ang discouragement, dumating man, mga kapatid, ang disappointment, hindi tayo matatangay. Hindi tayo matitigil. Amen. Sapagkat ang nais ng kaaway sa mga mananampalataya ay patigilin ka. Sirain ang iyong dedikasyon, sirain ang iyong determinasyon. Kasi hindi naman yan makukuha ni Satanas. Ang dedikasyon mo, ang determinasyon mo, ang katapatan mo, ang pananampalataya mo, hindi man yan kayang kunin ni Satanas. Pero, kaya niya itong sirain, depende sa atin kung papayagan natin. Kaya, dapat yung ginagawa natin ay sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23, pakinggan natin ang sinasabi. Anumang inyong ginagawa ay gawinin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. So, maganda ito, mga kapatid. Ano man ang ating ginagawa ay ating gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya dapat yung ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, gawin natin ng buong puso. Gawin natin ng buong puso yung ginagawa natin. Ibig sabihin ng buong puso, kailangan isinasa puso mo yung iyong ginagawa. Kasi mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, dumarating talaga ang panahon na mapapagod ka. Pag naglingkod ka sa Diyos, darating sa panahon ang pagod. Amen. Hindi yan may iwasan dahil tao tayo. May limitasyon tayo, mga kapatid. May mga panahon na masaya ka sa iyong ginagawa. May mga panahon din na hindi ka na masaya sa iyong ginagawa dahil pagod ka. At dumarating din sa punto ng buhay natin bilang naglilingkod sa Diyos yung pagkabagot. Kaya, mga kapatid, amen, kailangan natin isa puso yung ating ginagawa para dumating man ang pagkapagod, hindi tayo titigil sa paglilingkod. Dahil kapag masaya ka sa iyong ginagawa, dahil nasa puso mo yung ginagawa mo, ibig sabihin, pag nasa puso mo yung ginagawa mo, masaya ka. Kahit napapagod ka, masaya ka. Alam nyo, ang isang tao kapag masaya siya sa kanyang ginagawa, hindi mo yan mapatigil. Kaya nga, mga kapatid, masdan nyo po yung mga kabataan na naglalaro ng ML. Pasintabi lamang po. Pero mga kapatid, magandang halimbawa yan na kapag ang isang kabataan naglalaro ng computer games, masaya sila sa kanilang ginagawa, hindi mo yan mapauwi. Mga kapatid, hindi mo yan mapatigil sa kanyang ginagawa dahil masaya siya. Yung maliit na bata, kapag masaya siya sa kanyang ginagawa, pag pinatigil mo yan at kinuha mo yung kanyang laruan, mga kapatid, iyakan ka niyan. Ibig sabihin, hindi mo siya mapatigil. Bakit? Kasi masaya siya eh. Ganon din tayo, mga kapatid, pag masaya tayo sa ating ginagawa, hindi tayo mapapapigil.
at hindi tayo mapapatigil ng sino man sa ating ginagawa dahil masaya tayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mapapagod. Hindi ko po sinasabi na pagka ginagawa mo ng buong puso ang iyong ginagawa ay hindi ka na mapapagod, hindi ka na mababagot, hindi ka na magsasawa. Darating po sa buhay natin yan na magsasawa ka, mababagot ka, mapapagod ka. Kasi limitado po tayo. Nilikha tayo ng Panginoon na limited. Kaya nga mga kapatid, sasangkapan natin ng puso yung ating ginagawa para ma-enjoy natin yung ating ginagawa. Kaya masaya nyo po yung mga tao na masaya sa church. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong discouragement, kahit anong disappointment na kanyang maranasan, kahit anong suliranin, karamdaman man, kagipitan man, hindi mo yan mapatigil sa pagpunta sa church. Dahil masaya sila. Yung mga tao na masaya sa church, mga kapatid, kahit anong pagsubok ang dumaan sa buhay niya, nananatili at mananatili pa rin yan sa church. Kahit anong discouragement, mga kapatid, hindi mo yan mapatigil, hindi mo yan mapaalis dahil masaya sila. Doon nila nararamdaman ang tawag doon, satisfaction ng kanilang buhay. Kasi yun lang naman talaga mga kapatid. Pagka sinasa puso mo yung ginagawa mo, ibig sabihin, satisfied ka sa iyong ginagawa. Kumbaga, masaya ka mga kapatid sa iyong ginagawa. Kaya mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, amen, praise God, gawin natin ng buong puso. Sangkapan natin ng puso ang ginagawa natin. Philippians 2:13-15, pakinggan natin. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. So mga kapatid, ang Diyos ang gumagawa, maging sa pagnanasa at sa paggawa, mga kapatid, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ganun pa man mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, gawin natin ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi tayo nagtuturuan, hindi tayo sabi nga sa Bicol, nagtutuklingan. Mga kapatid, at walang pagbubulong-bulong, walang pagrereklamo. Kasi mga kapatid, isa sa nagpapabigat sa gawain, mga kapatid, ay ang reklamo. Kasi isa rin sa dahilan kung bakit nagrereklamo ng tao, mga kapatid, hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, pansinin niyo po ang tao, mga kapatid, na pupunta ng outing. Utusan mo yan, hindi yan magrereklamo kasi masaya siya eh. May excitement siyang nararamdaman. Masaya siya. Utusan mo yan bumili sa malayo, hindi yan aayaw. Bakit? Kasi masaya siya eh. Excited siya. Pero pagka hindi yan masaya, mga kapatid, kahit utusan mo yan sa kabilang kanto o kahit sa kabilang bahay lang, pag hindi yan masaya sa utos mo, hindi mo yan mapasunod. May reklamo yan. So, isa sa dahilan ng pagrereklamo ng isang tao ay hindi na siya masaya. Wala na sa kanyang puso yung kanyang ginagawa. Mga kapatid. Kaya, kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa, kailangan walang pagbubulong-bulong, walang reklamo. Kasi mga kapatid, ang dahilan kung bakit tumagal ang mga Israelita sa wilderness dahil sa kanila pong pagrereklamo. Amen. Kung babasahin nyo po yung history ng Israelites from Egypt to Promised Land sa Canaan, dinaan sila ng Diyos sa wilderness. Punong-puno po ng pagrereklamo yung mga Hudyo, yung mga Israelita nung panahon na yun.
At yun po ang nagpatagal sa kanila doon. Sa katunayan, it takes 40 days, mga kapatid, na paglalakbay bago sila makarating sa Kanaan, sa lupang pangako ng Panginoon. Pero dahil sa kanilang pagrereklamo, naging 40 years po yung 40 days. Naging 40 years. So kasi ayaw kasi ng Diyos at galit ang Diyos sa mga reklamador. Kaya sa buhay natin, pag punong-puno tayo ng pagrereklamo, hindi ka aalisin dyan sa sitwasyon na pinagrereklamuhan mo. Hindi ka aalisin ng Diyos dyan sa ganyang kalagayan kung punong-puno ang katawan natin ng pagrereklamo. Na halos lahat na lang, mga kapatid, ay sinisisi mo. Lahat na lang ng mga rimalaso sa buhay mo ay isisisi mo sa iba, mga kapatid. Pangalawa na cause ng pagrereklamo ay yung hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Amen? Hindi mo, lahat na lang ng tao sinisi mo maliban sa sarili mo. Sinisi mo na ang gobyerno, sinisi mo na ang kapitbahay, sinisi mo na ang ibang tao, sinisi mo na ang pamilya mo, sinisi mo na ang asawa mo, sinisi mo na ang anak mo. Pati siguro yung aso na natutulog sa gilid, sinisi mo na rin. Lahat na lang sinisi mo maliban sa sarili mo. Pati Diyos sinisi na rin. So pagka ganun ang sistema natin, hindi ka aalisin ng Diyos sa ganyang klaseng kalagayan. Kasi ang Diyos, mga kapatid, bago tayo dalhin ng Diyos sa mas maayos na kalagayan, dapat makitaan muna tayo ng Diyos ng acceptance. Makitaan muna tayo ng Diyos ng pagpapakumbaba. Makitaan muna tayo ng Diyos ng humility. Makitaan muna tayo ng Diyos ng gratitude or pagpapasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. Makitaan muna tayo ng Diyos niya. Kaya sa ating mga mananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, amen, hindi man tayo kayamanan, hindi man tayo mga mayayaman, materially, mga kapatid, praise God. Pero nawa, maging mayaman tayo, mga kapatid, sa atin pong masasayang ginagawa sa paglilingkod. Dahil hindi na nga tayo mayaman material, sa material na bagay, hindi pa rin tayo mayaman sa mga masasayang bagay na ginagawa natin. So, anong klaseng kayamanan meron tayo? Kaya mga kapatid, maging mayaman tayo sa mga ginagawa natin na may buong puso at may pagmamahal sa ating ginagawa. Lalo na, ang ginagawa natin ay hindi naman para sa sarili natin, hindi naman para sa ibang tao, hindi naman para sa pastor, hindi naman para sa mga membro. Yung ginagawa natin, mga kapatid, ito po ay para sa Diyos. Yung ating pagdalo sa church, yung ating pag-attend sa Bible studies, yung ating pagdalo sa prayer meeting, pagdalo sa cell grouping, pagdalo sa lahat ng mga gawain, ginagawa natin yun for the glory of God, mga kapatid. Amen. At para sa kapakinabangan na rin ng ating mga kaluluwa, ng ating sarili. Kasi every time na ikaw ay dadalo sa mga gawain, ang sarili mo rin ang napapagtibay nito. Kaya sa katunayan, lahat ng utos ng Panginoon, ito po ay para sa atin. Ganun pa man, sa paglilingkod natin sa Diyos, amen, isa puso natin yung ginagawa natin. Sangkapan natin ng pag-ibig ang ating ginagawa. Lagyan natin ng puso, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 14 verse 40, pakinggan natin. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Amen. Gawin natin, mga kapatid, may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. So, una, gawin natin sa pangalan ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, para sa church, mga kapatid, para sa atin, gawin natin sa pangalan ng Panginoon. At habang ginagawa natin yon, mga kapatid, amen, gawin natin yun ng buong puso. Sangkapan natin ng puso. Isa puso natin ang ating ginagawa. Para mapagod man tayo, hindi pa rin tayo titigil sa ating paggawa dahil masaya tayo sa ating ginagawa. Ganun pa man, mga kapatid, amen, lagi nating isaisip na lahat ng ginagawa natin ay lagyan din natin ng kaayusan. Ilagay natin sa maayos. May karapatan at may kaayusan. Mga kapatid. Kasi
Kahit nasa puso mo yung ginagawa mo, kahit sa pangalan ng Panginoong Hesus mo yung ginagawa, at nasa puso mo yung ginagawa, walang problema doon. Pero pagka hindi naman yan maayos, wala rin sa isa yun, mga kapatid. So, dapat kumpleto po yan. Yan po ang tunay na diwa ng paglilingkod. Gagawin natin ang ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus para hindi maibaling sa iba yung ating pananampalataya. Amen. At habang yun ay ating ginagawa, ay lagyan natin ng puso, sangkapan natin ng puso para maging masaya tayo sa ating ginagawa. Amen. At pag ganun ang nangyari, ilagay natin sa kaayusan. Amen. Kasi lahat ng bagay, mga kapatid, kahit mabuti at maganda ang ginagawa mo, pag hindi yan maayos, hindi yan maa-appreciate. Mga kapatid, kahit mabutang yung ginagawa at masaya ka sa yung ginagawa, pagka wala naman yan sa kaayusan, wala rin yun, hindi yun maa-appreciate, mga kapatid. Pero pagka ginagawa natin yun sa pangalan ng Panginoon, para hindi mabaling sa ibang ating pananampalataya, at lagyan natin ng puso, mga kapatid, amen, para maging masaya tayo sa ating ginagawa, tapos maayos pa natin ginagawa, doon, mga kapatid, nagiging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon yung ating mga paglilingkod. Doon nagiging mabangong samyo iyon, mga bagay na ating ginagawa. In verse 33 of 1 Corinthians chapter 14, verse 33, pakinggan natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Amen. Kaya natin gagawin, mga kapatid, lahat ng ating mga ginagawa para sa Panginoon, amen, ng may kaayusan, dahil ang Diyos po ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi siya po ay Diyos ng kapayapaan. Hindi po magiging mapayapa ang isang bagay na ginagawa natin kung wala sa kaayusan. Kasi ang kapayapaan, nagsisimula po ito sa kaayusan, mga kapatid. Kaya pag maayos natin ginagawa yung ating paglilingkod sa Panginoon, doon nagkakaroon ng kapayapaan. Systematic and well organized dapat. Kaya yung ating paglilingkod sa Panginoon, sisimulan natin ito sa loob ng tahanan, papunta sa church. Kasi nagsisimula, mga kapatid, kasi mas marami ang panahon natin sa tahanan kumpara sa church. Sa church, mga kapatid, may sistema talaga dyan. Well organized talaga sa church. Kaya wala kang magagawa kundi sumunod doon sa sistema ng church. Ganun pa man, may papakita natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Yung application natin ay wala doon sa church. Ang church, doon po ang pagtuturo. Doon po ang pag-equip. Nasa church ang pagtuturo, nasa church ang pag-equip, nasa church, mga kapatid, ang pag-nurture, mga kapatid, ng ating mga puso't isip at kaluluwa. Yung application natin, magsisimula po ito sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan, sa paaralan, sa loob ng tahanan, sunod sa paaralan, sa trabaho, sa negosyo, at saan man, mga kapatid, ang mundo mo. Doon mo maya-apply yung mga bagay na ito. Kaya lahat ng ating ginagawa, gawin natin ng may kaayusan upang tayo ang pagmulan ng kapayapaan. Kasi ang kapayapaan, hindi mo yan pwedeng iasa sa iba. Magsisimula yan sa atin. Ngayon, mga kapatid, sa loob ng tahanan, doon natin ito gagawin. Kaya sa mga kabataan, sa mga nanay, mga tatay, sa mga kabataan, lahat ng ating ginagawa, sa family man yan, sa church man yan, sa ministry man yan, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Gawin natin ng buong puso at gawin natin ng may kaayusan, mga kapatid. Colossians 3:24, pakinggan natin. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating paglilingkod, naglilingkod tayo hindi sa tao. Naglilingkod tayo sa Panginoong Hesukristo, hindi sa tao, hindi sa leader. Although we respect
our leaders, we respect our pastor, we love them, mga kapatid. Amen. Ganun pa man, yung ating paglilingkod, naglilingkod tayo sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, we love our pastor, we love our leaders, we respect them, mga kapatid, but we are serving not for them, but for the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, ang sabi mga kapatid ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, pakinggan natin. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito yung magandang payo ni Apostol Pablo. Mga kapatid kong minamahal, sabi dito, kayo'y magsitatag. Huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kung meron man dapat na sumagana sa atin, yun ay ang paggawa natin sa kalooban ng Panginoon. Maging masagana tayo sa gawa ng Panginoon. Maging masagana tayo sa ministry. Maging masagana tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ito po ay hindi wawalang kabuluhan, mga kapatid. Ito po ay may pakinabang sa buhay natin dito sa lupa at maging doon sa buhay na darating, ang kapakinabangan po ng paglilingkod. Ang material na bagay, dito lamang po yan. Pag magpakasagana ka sa mga paggawa para sa mga material na bagay, mga kapatid, hanggang dito lamang po sa lupa ang kapakinabangan yan. Pero kapag masagana ka sa gawaing paglilingkod sa Diyos at sa pagsunod sa utos ng Diyos, ang kapakinabangan niyan ay hindi lang dito sa lupa, kundi maging doon sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin, wala pong tao na mapupunta sa langit na hindi naglaan ng oras at panahon at lakas sa paglilingkod sa Diyos at hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang buhay natin dito sa lupa, ang buhay natin ay hindi lamang dito sa lupa. Mayroon pa tayong buhay doon sa kabila. At ang buhay dito sa lupa may hangganan. Pero ang buhay sa kabila, wala pong hangganan yun. Ganun pa man, ang buhay sa kabila, hindi po ibig sabihin na langit ka na dyan. Hindi po. Dalawa pong klase ang buhay natin. Dalawa pong klase ang buhay na pwede nating puntahan sa kabila. Yun ay ang langit at impyerno, mga kapatid. Pero, nakadepende sa ating ginagawa dito sa lupa kung ano ang magiging destinasyon natin pagkatapos dito sa buhay natin dito sa lupa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng ating ginagawa dapat gawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus nang may buong puso para maging masaya tayo. At gawin natin ang lahat ng bagay ng may kaayusan para hindi tayo pagmulan ng kaguluhan, kundi pagmulan tayo ng kapayapaan. Sapagat ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Nawa ito ay mag-manifest sa buhay natin bilang mga totoong Kristiyano at mga mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, ipinagbabawal ng Panginoon ang mga bisyo at kalayawan. Kasi ang bisyo at kalayawan ng mundo, dyan po nagsisimula ang kaguluhan. At wala pong magandang maidudulot yan, mga kapatid. Kaya nawa tayo po ay may natutunan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Sa mga kapwa namin mananampalataya, lagi tayong maging matatag. Amen. Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Managana tayo sa gawa ng Panginoon, hindi sa gawa ng kaaway, hindi sa gawa nating sarili, kundi yung gawain ng ating Panginoon. Maging masagana tayo sa mga Bible studies, sa prayer meeting, sa evangelism, mga kapatid. Amen. At sa pag-invite ng mga tao papunta sa church, mga kapatid. Amen. Akayin natin ang tao papunta kay Kristo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So hanggang dyan lamang po ang atin pong may paglilingkod. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa atin pong pansamantalang pagtatapos. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng atin pong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa paalala ito na ang tunay na diwa ng paglilingkod sa iyo ay kailangan ito po ay nasa puso, may kaayusan, Panginoon. At higit sa lahat, gagawin namin ito for your glory, for your name's sake, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang amin pong mga paglilingkod. Pagpalain mo ang paglilingkod ng aming mga kapatiran. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga ginagawa. Amen. Tulungan mo kami na magawa namin ang mga bagay na ito sa pangalan mo, ng buong puso, may kasiyahan, at may kaayusan, Panginoon, upang kami ay pagmulan ng kapayapaan at pagpapalang galing sa iyo. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa lahat ng amin pong mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood. Lord, bless them, Panginoon. Amen. Praise God. And I declare the blessings of Deuteronomy 28 and the protection of Psalms 91 be with us, O God. Thank you very much, Panginoon. Purihin ka in Jesus' mighty name. Amen. Salamat, Panginoon. Amen. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Pagpalain po kayong lahat mga kapatid ng ating Panginoon. Good morning, Sister Nancy Dangla, Sister Rebecca Montemor, Sister Miguela Mira. Thank you so much for watching. Amen. Pastor Joel Tinoco, good morning po. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Serafin Akibo, good morning. Amen. At sa lahat po ng mga humabol sa atin pong Facebook Live, Sister Jocelyn Goyon, at maging sa lahat po mga kapatid, hindi naman po namin kayo maisa-isa sapagkat ang oras natin ay limitado. Sister Chere Ikeda, good morning from UPC Japan. Salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Salamat din po sa ating pong technical side, si DJ Box. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa ating pong Bible reader, Brother Aljon, pagpalain kayo ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo, mga kapatid. At muli po namin ipinag-aanyaya sa inyo ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng linggo, dyan po sa Ikirino, alas 8 ng umaga. Araw po ng linggo, dyan po sa Ikirino, alas 8 po ng umaga ang ating pong schedule, mga kapatid, ang ating pong schedule ng pagsamba. Maging dyan po sa UPC Matnog, bukas po ang ating pong schedule ng pagsamba, alas 8 ng umaga, araw ng Sabado, sapagkat meron po tayong joint fellowship sa araw ng linggo. Kaya i-advance po natin ang ating pong schedule ng pagsamba bukas, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga, at dyan po sa Manurabi, alas 2 ng hapon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan at wag na wag nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.